So hello everyone, welcome back to our channel. So we are now resuming our day-to-day vlogging. So ngayon it's 12:45 a.m. dito sa Washington, Tri-Cities, Washington State. And temperature namin ngayon is 78 yata degrees Fahrenheit or 26 degrees Celsius. Pero mausok siya kasi yung usok nito galing pa to ng British Columbia at saka sa Alberta na area. So pupunta dito kaya mausok dito ngayon. Ang amoy niya parang ano bang amoy nito? Parang may nagsusunog ng mga dahon. Parang ganun. Amoy dito. So medyo hazy ang surroundings namin dito ngayon. So yun, and we are on our way to drop off Jansoy sa guitar lesson niya. So nag-guitar lesson siya dito. So yun, and the same sa kung saan nag piano lessons naman si Skylar, yung cousin niya. So doon din. Hello, my name is Sky and I'm going to be playing Overture. So yun, marami kaming pupuntahan ngayon. It's Allison's day off or night off. Wala siyang trabaho mamaya. And yun, and wala din siyang trabaho kagabi kaya nakatulog ng mahimbing. And yun, she's awake, fully awake today, this morning. So yun, yun nga pala. So gagawin namin ngayon, yun nga, kasi natanggap na ako sa isang trabahoan. So yung today is my onboarding day. So ibig sabihin yung onboarding, may mga papers na kailangan yung HR. So pumunta ko ng HR, may kailangan papers doon, yung direct deposit account mo, yung certificate mo na pumasa ka sa exams dito. Sa amin yung ACP or AMT, sa akin yung ACP sa akin. And then, or sa nurses man, yung NCLEX. So, hahanapin yan ng HR. And then, may medical exam din. I will meet yung health officer nila doon sa bagong trabawan ko. And, you know, medical history. And then, kukuha din ng dugo. Mga titers ng vaccinations ko, immunizations. Kailangan kasi namin yun eh. So yun, yun. And then yun nga din pala, bibili din kaming ng scrub suit para sa akin kasi wala pa akong scrub suit. And then dito rin, gaya ng kay Allison, walang specific color, specified color kung anong ng scrub suit namin. So depende lang kung anong gusto mo. So nasa sayo na yan. So ganun dito. Doon sa Mississippi, may specific, may required na color. Yun nga, yung gray. So, dito wala. So, bibili na kami ng scrub suits today. And duty shoes siguro. Wala na akong duty shoes eh. So, yun. And then, we'll see you again later.
Get your guitar. And your bag. Oh, kasi you're late na. Sige lang. Get your bag. Alright, have fun. See you later. Bye. Bye. So, yun na. Si Allison hinatid si Jansoy sa loob. So, mga 3 hours yung lesson niya. Then, we will pick him up later. So, nandito na kami sa bahay ni Jansoy. Nakuha ko na siya dun sa music school niya. Si Allison nandun sa beauty salon or parlor ba yun? Nagpapaganda yung mga ginagawa ng babae nun. So, yun, malapit nang mag-dinner kasi. So, pumunta kami ng Costco pero hindi na ako nag-vlog doon kasi ang daming tao. Tapos, itong binili namin, yan, shrimp. Yan, ganito kalaki. Yan. Shrimp. So, lutuin ko ngayon na dinner namin. Tapos, yan. So, ang ilalagay ko lang, dalawang stick ng salted butter. Tapos, yung garlic and onions. So, yun lang gagawin ko. So, ang unang ginagawa ko, halagyan lang ng mantika. Ganyan siguro. Ganyan. Tapos, pag medyo mainit na, lalagay na natin yung onions. Onions, tapos lagyan natin. Malakas yata yung yan. Tapos yung chop na garlic. Okay. Tapos
mix ko lang yan. Tapos, pag yung onions nag-caramelize na, yan. So, yung mantika, ginagamit ko yan para hindi masunog yung butter. Nakita ko rin yan sa YouTube eh. So, yan. Tapos, okay na yan. Lalagay na natin ito. Tapos, haluin. Yan. Tapos, ilalagay natin yung butter. I-microwave ko mga 30 seconds para mag-melt ng konti. So, yan. Lagay ko dyan. Tapos, yan. And then, ating salt. Konting black pepper. Saka konting ginisa mix. Konti lang. Ayan. Tapos haluin natin. Kasan yung apoy. Tapos takpan. So ganyan lang ang pagluto ng shrimp. Walang gaanong spices or ano. Ganyan lang. Tapos titimplahan niya mamaya ng asin or sa mix. Depende mamaya. So yun, tapos na akong magluto. Tapos inihain na ni Allison. Ito, kumusta yung parlor mo? Na parlor. Ano yun? It's a aesthetic clinic. Aesthetic clinic? It's aesthetic ganun. clinic. Yeah. So anong ginawa mo dun? Nagpa-ombre ako ng eyebrows ko na pinag-ipunan ko na matagal. How much is it one day? 400. But I was saving it while we are still in Mississippi. Naman ba? Kasi pag ganung amount, medyo nagsisave na talaga. So yun, yung kilay pala niya pinagawa niya dun. So yun. Para walk out like this. Oo. Yun ba yan? So yun, ito yung dinner namin. Ayan. Tapos rice, yun lang dinner namin. Kakain muna kami and I will vlog after we eat dinner. So, tapos na kami mag-dinner. Nailigpit na ni Allison yung mga pinagkainan namin. Nasa dishwasher na. So, yun. Ganyan kami mag-asawa pag kaming dalawa walang trabaho. So, ang isa nagluluto. Ang isa yung nagliligpit after ng pagkain namin, ng dinner namin or lunch or breakfast. Or sometimes naman, kaming dalawa nagluluto. Then, kami ding dalawa ang nagliligpit. Kasi walang kasambahay dito. So, kayong dalawa lang talaga. And sometimes din, si Jansoy yung nag-wipe namin ng table. So, anyway, yun, mayroon na akong trabaho dito. Onboarding ko kanina. So, yun nga, yung pinakita ko sa first part ng vlog na ito. So, yun. Ano bang hiring process dito sa Amerika or ano, or paano
mag-apply ng trabaho dito. So, at least in my experience anyways. So, unang-una, dapat mag-decide ka anong trabaho gusto mong pasukan, first and foremost. And halimbawa, ako, kasi may bachelor's ako ng medical technology, dito yan, MLS dito yan, or medical laboratory science dito yan. So, 4 years or 5 years na bachelor's degree. Sa Pilipinas, may tinatawag na licensure examination. So, ganin nun dito. Ang term ginagamit dito, certification exam. So, dito, like sa amin, certification exam. Sa mga nurses, then certification exam, yung NCLEX na tinatawag. Yung sa amin naman, yung tinatawag na ASCP. So, American Society of Clinical Pathologists or American Medical Technology. Yung sa akin, yung tinatawag na ASCP, so American Society of Clinical Pathologists. Pangalawa, dapat alam mo kung anong facilities na may hiring. Malalaman mo ito through either searching in the internet or networking. So, sa internet, may mga tinatawag na job banks. Yung examples nun, yung mga Indeed, ZipRecruiter, Glassdoor, LinkedIn, so marami pa yan eh. So, ako, ang usually ginagawa ko is, I search, halimbawa, gusto ko dito sa Tri-Cities, sa Washington. So, nag-search ako sa Google or sa internet kung ano ang mga companies or hospitals or labs na located dito sa Tri-Cities. So, tapos, pag may list na ako ng mga companies, pinupuntahan ko yung official website nila sa internet. So, may career na tab kasi yan eh. So, doon ako pumapasok sa career na tab and then mag-search ako doon kung may hiring sila sa gusto kong trabaho. And so, doon ako nag-apply sa official website talaga nila. So, hindi sa Indeed or other job banks. Or if yung networking, kung may kakilala kang may alam kung may hiring or may kakilala kang na may kakilala na may alam na may hiring sa lugar na yon. So, if yung lugar na yun, madaming hiring, madaming openings, then what I do is make a list sa mga companies na may hiring in chronological order. So, yun ang pinaka gusto mong pagtrabahoan na company. So, yun ang number 1. And then, you make your way down the list. So, una kong in-applyan yung anong nasa number 1 sa list ko. So, isa-isa ko yung pag-applyan. And then, pangatlo, if interesado sila sa iyo, they will set up an interview. So, the interview can be online or via phone or face-to-face. So, yung tatlong yan, na experience ko na yan eh. Yung online, through phone, and through personal, yung face-to-face. So, ang interview dito, it can be behavioral, gaya nga ng sinabi ko last time. And then, or pwede ring personal. So, na-experience ko na rin. Yung personal lang, yung informal na interview. May asawa ka ba? Anong experience mo pagpunta dito? Ilan kayo sa family? Yung mga ganun. Kailan ka nag-graduate? Yung mga ganun lang. So, informal na mga question. Personal questions lang. So, na-experience ko na din yun. And in my experience din, pag yung interviewer mo, napaka-formal, stern, hindi nag-smile, medyo seryoso. In my experience, yun ang mga companies na hindi maganda yung work environment or hindi maganda yung salaries. Iwan ko lang sa inyo if yung experience nyo is opposite sa akin, paki-comment down below. Pero yun ang experience ko dito sa US. So yun, and after the interview, they will call you. Minsan, a day after, minsan in a few days, minsan ako nga, up to 3 weeks ako bago tinawagan. And then, they will inform you if you are hired or not. Then, ano yung offer nila sa'yo. Meaning, ano ang hourly rate na bibigay nila sa'yo. So, pag bibigyan ka na nila ng offer, yung hourly rate, yung salary mo, my advice is don't accept it right away. You have think about it minimum a day or 2. Think about it. Pag-isipan nyo if the wages or ang benefits are worth your time and effort and what you can offer to the company. So try to negotiate.
Dito sa US, the hiring personnel will not hold it against you if you negotiate for your wages talaga. So, parang normal na yata yan dito eh. So, siguro palaging mga tao dito nag-negotiate talaga sa wages. That's what I did because I know my worth and I know what I can offer to the workplace. So, and it produced a favorable outcome naman for me so far. So, ilang beses na din akong nag-negotiate sa wages ko or hourly rate ko, and either tinaasan yung hourly rate ko or yung sign-on bonus tinaasan. So, my experience, positive naman na mag-negotiate in a polite way, of course, in a professional and polite way. Then, if both of you, the company, the hiring manager, and you agrees with the terms of employment, so you will be scheduled an onboarding process. Yun nga, yung ginawa ko kanina. And first, you have to go to the HR. They will explain the terms, employment, yung benefits na makukuha mo, medical or PTO, sick leaves. They will explain it to you. And then, mayroon din silang hihingin na mga documents sa'yo. So, sa akin, hiningi yung diploma ko sa bachelor's ko. And then, yung direct deposit na form sa bank mo para sa sweldo. And then, yung certificate, yung licensure nga dito sa US. Then, papuntahin ka na dun sa health officer na naman. So, yung health officer, mag-interview sa'yo yung medical history mo naman. If smoker ka, may sakit ka ba, nagme-maintain ka ba ng mga gamot para sa high blood ba or diabetes, your vaccinations. Then, after that, they will take also your drug test. Either urine or saliva. Doon sa Mississippi, urine ang ginagamit nila. Pero dito, saliva ang ginagamit nila. And then, afterwards, you will go to the lab para kunan ka ng dugo. Yung dugo, para yun sa titers ng mga vaccinations mo, immunizations mo. So yun, and afterwards that, you will be given a schedule for your orientation. Hospital orientation. Yung sa akin, 3 araw yung hospital orientation. And then afterwards, you will start my orientation sa workplace ko. So yun, so far, it was promising. Maganda yung hospital na pinagtrabahuan ko, yung lab. Hindi ganong malaki like in Mississippi, pero it's a different facility na naman. It's a different workplace. Each workplace has its own protocols. So, I have to learn again. And ganun naman talaga. Yun, I'm hoping na mga coworkers ko is maganda yung work ethic, yung pakiksama. So, yeah, I'm hoping for the best. So, yun, I'll be starting work in a few weeks or 2 weeks, a few days or 2 weeks. Tapos na yung bakasyon ko dito. Back to work na. So, medyo mataas yung salary dito kaysa Mississippi. And ang schedule din, medyo maganda yung schedule na sinabi nila sa akin during face-to-face interview. Kasi dito, face-to-face yung hospital nito, face-to-face interview kasi. Pumunta talaga ako doon sa lab. So, yung manager namin at saka yung supervisor ang nag-interview sa akin. And it was sort of an informal interview. Yung experience ko lang, yung sa laboratory, yung mga instruments na handle ko, so ganun. Educational background, so ganun. Then, they told me about the history sa hospital, anong mga questions ko, yung mga ganun lang, hindi formal talaga. Which is really promising kasi yung supervisor at saka yung manager namin medyo maganda yung aura nila. So I'm hoping for the best. Sana maganda yung ma-experience ko dito that would want me to stay in this company for a long time if hindi mag-change yung plans ko. So that's it para sa update ng career ko dito, trabaho ko dito. And yun lang muna ang vlog namin ngayon. Thank you all for watching. God bless you all and stay safe.